Hindi po siya secret deal. Yan po ay talagang sinapubliko naman po ni dating Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano. Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time lang po na manonood po sa Pinay Studio TV. Ngayon guys, wala nang kahit libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin ngayon po today's video, Harry Roque umamin na may secret deal mula sa China at ang dating Pangulong Duterte. So nagudas nga ba sa ating bansa? At sabit din itong si Alan Peter Cayetano na kanyang binanggit. So, yun guys, mula mismo kay Harry Roque. So, in-interview kasi siya sa politico.com. At yun na nga, ang sinasabi niya guys, yung policy ni Duterte, yung tinawag niya itong gentleman agreement, pinaganda lang guys. Pero, sa totoo lang, pang titrador to. At walang kasulatan guys. Wala man lang kasulatan gumawa nakipagkasundo sila ng sa China ng isang treaty, di ba? Na kung saan ayun na nga ayaw nilang ayusin itong BRP Sierra Madre na i-repair. So gusto mangyari ng mga Chinese hanggang sa lumubog na lang yan. Tapos di ko alam kung bakit yan ang naging agreement nila na ngayon ay lumalabas guys, unti-unting lumalabas ang baho ng panahon ni Duterte. So bago yan guys, bago natin ituloy ang ating reaksyon, panoorin muna natin yung mismong interview kay Harry Roque ng Politico.com. Pasok Harry Roque. Hindi po siya secret deal. Yan po ay talagang sinapubliko naman po ni dating Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano na ang kasunduan nila status quo. Walang gagalaw, walang maggagawa ng kahit anong improvements at walang magiging problema. So pagdating po sa ayungin, ang usapan talaga dahil dito sa status quo agreement ng Pilipinas at ng China sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, tubig at pagkailangan dadalhin doon sa Sierra Madre. No? Pero ang reklamo ng mga China ngayon ay taliwas doon sa naging kasunduan nung nakaraan ay nagdadala sila ng mga repair equipment no para nga ayusin daw yung Sierra Madre ay naging reaksyon ng China. Siguro pagkatapos ng China, ang China kasi hindi pumapasok sa kasunduan sa mga personalidad. Akala nilang pinapasok sa kasunduan sa panig ng mga gobyerno no. So hindi naman ata sumang-ayon ang Presidente BBM dito sa ganitong usapin. Ang akala lang nila dahil kasunduan niya ng na-reach ang pinakamataas na level ng Presidente at ng Secretary for... So guys, napanood nyo, di ba? Talagang umamin si Roque, di ba? So malinaw yan guys sa kanya mismo nagmula na meron silang gentleman agreement daw. Pero ang tanong dito guys, bakit pumayag si Duterte at si Peter Cayetano, di ba, doon sa kasunduan nila na wag magdala ng construction material o repair material para gawin yung Sierra Madre, which is kung may common sense ka lang, common sense lang gagamitin mo, hindi mo naman kailangan maging abogado matalinong tao. Bakit yung papayag na hindi i-repair yung BRP Sierra Madre na alam naman natin na kalawangin na, di ba? At may mga marine tayo dyan na nakaposte doon. At yun mismo, yung barko na yun, ang naging natin ngayon, yung parang teritoryo natin na kung saan merong hangganan. Sinadya yan guys, nung panahon ni Hirap, sinadyad talaga yan dahil pa umiinit na nun yung isapin ng West Philippine Sea. So ngayon, bakit sila pumayag? Kaya nga daw nagagalit ang China ngayon, di ba? Nagreklamo daw ang taga-DFA. Bakit yung kasunduan daw ni Duterte ang gustong mangyari ng mga Chinese, di ba? Nagsimula rin yan sa Chinese, di ba? Sabi ng China guys, na may kasunduan, di kayo tumutupad. Wala naman tayong kaalam, wala naman buong bayan, di ba? Kundi sila Roque lang, si Alan Peter Cayetano, tsaka si Duterte. Yun na nga tanong ko, bakit nga sila pumayag na unang-una pabor sa China at agrabyado, di ba? Agrabyado ang ating bansa, guys. Dehado tayo, di ba? Dehado na tayo kagad. Bakit sila pumayag?
na ang dayuhan ang magiging mas pabor sa gagawin nilang sakin natin, gentleman agreement o secret deal na tinatawag natin. Di ba? Kung talaga mahal mo ang bayan mo, dapat hindi ka papayag ng hindi pabor sa ating bayan. Kaya ngayon, nasabi ng mga DDS, bakit kasalanan ni Duterte yung nangyayari ngayon? Sinong may kasalanan yan? Alang-alang naman si Noynoy Aquino, siya nga nagdemanda dyan sa mga Chinese na yan, di ba? Kaya nga tayo nanalo noong 2016 sa The Hague, yung arbitral ruling na pumabor sa atin. Di ba? At nakakalungkot talaga, di ba? Sa kabila ng nakikita natin, kawawa ang ating mga kababayan, ay mga Navy dyan. Kahapon lang sa helicopter, di ba? Binlag natin. Na halos masugatan sila. Lipa rin sila ng helicopter. Sinadya talaga. Di ba? Para mabulunyaso yung pag-aaral ng ating mga marine scientists. So talagang doon pa lang. Yung bangka pa, guys. Kung makita nyo, di ba, yung bangka. Talaga na mga sinira sa loob ng bangka. May mga napilay pa na sugatan na ating mga Navy. Kung saan kasama sila dun sa loob ng bangka. At binomba nga nitong Chinese Coast Guard. So kayo guys, ano sa tingin nyo? Kung maka-Duterte kayo, paano nyo ito i-depensahan? Paano nyo sasabihin mahal niya ang Pilipinas? Pero pumayag siya na wag ayusin. Di ba? Ang usapan lang daw nila, pagkain lang, tubig, gamot. Pero yung pang-ayos din sa Sierra Madre, na BRP Sierra Madre, ay ayaw nilang magpadala ng mga gamit para ma-repair yun. Ang gusto ng Chinese guys, lumubog yun. Bakit gusto nila? Kasi pag lumubog yun, wala na tayong territory doon, aagawin na nila yun. Yun ang katotohanan yan. No, which is pumayag nga itong si Duterte tsaka itong si Alan Peter Cayetano. Kaya mag-isip-isip po tayo. Sinasabi nila na itong si Sara Duterte itatakbo daw sa 2028. Alam naman natin ngayon, tahimik na tahimik siya. Wala sang comment. Di ba? Wala sang comment. Ni ha, ni o, ni e, i, o. Wala guys. Walang comment ito si Sara Duterte. Akala ko ba mahal niyang bayan natin. Di ba? Kundinahin lang. Ayan ang hinihingi ng taong bayan. Ba't di siya kumikibo? Kundinahin lang yung ginagawang pangaharas ng China. Kailangan pa ba ng foreign policy dyan? Kasi nakita natin yung vlogger, di ba? Yung mga vlogger na DDS, kagaya nila Banat Bay, sinasabi niya, bakit nyo hinahanap yung bakit binabatikos nyo si Inday, hindi kumikibo sa usapin ng West Philippines? Sino bang presidente, sabi ni Banat Bay? Hindi ba si Pangulong Bongbong Marcos sa yung may foreign policy head? Dapat siya lang ang nagsasalita. Kinakatwiran niya, si Duterte daw doon siya lang ang nagsasalita. Yun na nga, sila nagsasalita, kaya naging sikreto yan lahat. Di ba walang nakaalam? Kasi gusto na si Duterte siya lang may decision, tama ng presidente siya, pero yung mga bang secret deals, yun na nga, nadali siya. Ngayon ay lumalabas. Di ba? So yung pagkondena ba ni BP Sara, kailangan pa ng foreign policy? Kahit tayo, kinukondena natin yung China, diba? Kailangan pa ba natin ng foreign policy? Kahit sabihin mo vice president siya, yung pinag-uusapan dito yung bayan na. Diba? Kondenahin mo lang. Diba? Kaya tayo, ina-expose natin dito, diba? Yung lahat ng ginagawa ng China para malaman ng mga kakampi natin ibang bansa na ganito yung ginagawa sa atin. Diba? Kasi yung mga Chinese na to, guys, binibi kasi talaga ng Duterte. Actually guys, yung mga bagay na wenator canon tayo ngayon, helicopter, nilaser, panahon ni Duterte nangyayari na pala yun. Ang masaklap guys, hindi nilalabas sa media at tinatago nila ang Chinese sa mga ganyan ginagawa nila. Kumbaga, talagang kino-cover pa nila para hindi malaman ng taong bayan. At buti na lang, di ba? Buti na lang itong si Pangulong Bongbong Marcos ay nakaayon na sa gusto ng taong bayan na kumampi na tayo sa US dahil kailangan natin yan. Europe, France, at kung ano-ano pa. Na kung saan, nung panahon ni Duterte, di ba? Minura-mura niya si Obama, yung mga EU, kumampi siya sa China. So, ano nangyari ngayon? Ayun, dahil sa pagkampi niya sa China, ginagawa nila ang gusto nila ngayon. Pero akala ng Chinese, guys, mga Chinese na yan, susuko ang Pilipino. Hindi, di ba? Gusto kasi nilang bitawan na natin. Kaya nga, napansin nyo ba guys, patindi ng patindi ang kanilang ginagawa sa atin. Dahil nga, gusto nila mawala na tayo dun sa West Philippines para maagaw na nila yung territory dyan.
No, which is, hindi tayo papayag kailangan, di ba guys? Hindi naman natin gusto yung gera, pero nilalaban lang natin ang ating karapatan. Kaya kayo po mag-isip-isip kayo ha. Sinasabi si BP Sara, tatakbo daw ng presidente. Anong gusto niya? Babalik tayo sa pagkatuta sa Chinese, di ba? Sa mga China na yan, kay Xi Jinping. O sa mga kalyado natin talagang sa Western country, US, Japan, South Korea. Sila nga nagkukondena na nga, di ba? Sa ginagawa ng Chinese, di ba? Ng mga Chinese Coast Guard. Tapos ngayon, itong si Banat Bay, gusto niya, kailangan hindi raw nagsasalita si Inday Sara dahil hindi siya yung architect ng foreign policy. Kailangan pa bang i-memorize yan, guys? Di ba? Palusot lang to eh, itong si Banat Bay eh. Pagdating kay sa mga Duterte, talagang lahat gagawin para pagtakpan. Ganyan po mga DDS supporter. Hindi na nila mahal ang bayan, basta lang ma-cover up, di ba? May pagtanggol itong si Duterte. Kahit anong sabihin nila, pabor pa rin kay Duterte. So kayo guys, anong masasabi nyo dito kay Sara Duterte na hindi pag-comment, hindi pagkundina sa Chinese, di ba? At anong masasabi nyo sa ginagawa sa atin? At anong masasabi nyo sa ginawa ni Duterte mismo, Peter Cayetano, Harry Roque, na sinasabing secret deal na ngayon ay nabubugat na. Right? So sana maging matalino tayo. Sa 2025, yung mga senador na tatakbo mga pro-China, alam naman natin yan, diba guys? Hindi naman yan na open book naman yan. Diba? Sila Robin Padilla, so hindi naman sa re-election. Si Bato, si Tolentino, si Bongo, yan ang mga talagang hindi kumibo nung panahon ni Duterte, diba? 6 years yan, walang kibuan sa Chinese, diba? Talagang anong gusto ng China, binibigay nilang lahat. Alright guys, hanggang dito lang po. Kung ano susunod ko. Thank you.